So kumusta po mga ka-travelers? This is again John from Road Crew Travels, and in today's video, so tatalakayin natin ngayon ang isa sa mga common na technology na ginagamit ng pangkaraniwang tao. Well, obviously, ang tinutukoy ko is itong TV or tinatawag nila na television. So over the years, nagkaroon ng mga development at nagkaroon na rin ng mga magagandang features ang TV na ginagamit natin para sa panonood ng mga movies at series sa mga paborito nating mga artista or celebrities. So tumutok muna tayo ngayon sa television at alamin natin yung mga different resolutions na available sa mga television out in the market today. At syempre magkakaroon lang din tayo ng a bit of history kung saan nga ba nagmula ang television at kung sino nag-invento nito. But before anything else, so channel ID muna tayo. So tara, let's! Mga ka-travelers, so nagbabalik na tayo sa ating channel, and kagaya nga ng sinabi ko kanina, magre-review tayo ngayon ng TV or television na produkto ni LG. So nabili namin to recently and we have planned this for a couple of weeks na kasi nga naman for the past few years madalas nakakapanood lang kami ng pelikula or mga series sa aming inaabangang mga artista at mga celebrity sa cellphone o di kaya naman sa tablet. So gusto naman namin magkaroon ng parang tipong personal cinema at the comfort of our home. So ito, nakabili na kami. This is actually a 43-inch TV na again, galing kay LG. Okay, so hindi naman sponsor si LG dito sa video na to, pero syempre, LG, baka naman, di ba? Seriously? Anyway, FYI lang mga ka-travelers, kung halimbawa wala pa kayong idea, kung saan ba nila nakukuha yung sukatan ng screen ng TV. Kasi may mga naririnig na tayong mga sukat na 43-inch, meron naman 50-inch. Well, hindi naman siya nakikita dito sa haba ng TV na yan, hindi dyan, or dito sa height na to. Kundi nasusukat yan dun sa diagonal measurement. Coming from this corner ng TV na to, papunta rito, sa corner na to, dito sa baba. Yun yung sukat ng screen ng TV. Kung halimbawa, meron kayong tape measure at duda kayo, susukatin nyo yan from here up to here. Yan. 43-inch dapat yan. Kung 43-inch yung bibilin yung TV. So, dako naman ngayon tayo mga ka-travelers, a bit of history sa pinagmulan ng TV. So, kailan nga ba naimbento ang TV? Well, according dun sa research natin, yung pinakaunang TV na naimbento is yung tinatawag nila na cathode ray tube or yung CRT. O sa Tagalog, yung mga Pinoy tinatawag yun na tubo. Actually, naabot ko pa yon, mga tubo pa or ditubo yung mga TV. Kung makikita nga natin, napaka-bulky ng mga TV nun. That was invented on 1880s hanggang sa na-develop siya noong 1890s. Pero yung pinakaunang TV was invented by Philo Taylor Farnsworth. It was invented on San Francisco, USA on September 7, 1927. So, yun yung pinaka-first electronic TV na na-demonstrate noong mga panahon na yon. Pero yung first mechanical TV na nagkaroon ng broadcast was invented or was created by Charles Francis Jenkins. O yan, so alam nyo na yung history ng TV. So since napag-uusapan na rin natin ang history ng TV, syempre over the years nagkaroon din ng mga development. So kagaya nga na sinabi ko kanina, CRT yung kauna-unahang TV na naimbento. And then afterwards, napapansin natin, panipis na ng panipis ang mga TV. So, dumating na dito yung tinatawag nila na LCD, meron pa yung OLED, and then meron pa yung QLED, at meron na rin yung plasma TV. Kumbaga, mga tipong high grade na yung mga ganong klase ng resolution ng TV. And speaking of resolution, mga ka-travelers, syempre, meron ding mga iba't ibang klase ng resolution ang TV. So, yung mga medyo sinaunang TV, yun yung mga tinatawag nila na mga SD or standard definition ng mga TV. Ang kanyang sukatan kasi when it comes sa display is yung pixels. Yun yung mga maliliit na tuldok na kumbaga pag in-on natin ng TV, yun yung mga parang nagdi-display na mga maliliit. Actually, hindi na natin nakikita yun mga dotted lines sa screen ng ating TV. Ngayon, merong mga sukatan yan. Sa mga standard definition ng mga TV, ang kanyang pixels is 720p. Kung familiar kayo doon, so naririnig nyo na yan. Yun yung dami ng pixels sa isang TV resolution. So 720p, medyo hindi ganun na kalinaw yon. And then sumunod naman yung tinatawag nila na high definition na resolution.
display sa TV. Ito naman, mas mataas na when it comes sa display as compared sa mga standard definition ng TV. So dito naman, ang mga pixels niya is tinatawag nila na 1080p. Kung familiar na kayo doon, yun naman yung dami ng pixels. So 1080 pixels. So specifically, ang bilang neto is 1920 by 1080. So ibig sabihin neto, yung dami ng pixels niya horizontally at yung vertical na pixels. So 1920 by 1080. So yun yung high definition or yung HD. Now, meron naman ngayon out in the market yung tinatawag nila na 4K o yung UHD o yung ultra high definition na kung saan mas malinaw ang kanyang pinapakitang display as compared sa high definition or dun sa 1080p. 4K, ito na, mas detalyado na yung makikita nating mga display sa TV. Kasi dito, kahit yung mga minute na detalye na napapanood natin sa TV is talagang napakalinaw na, mga ka-travelers. And then, recently nga, meron na rin mga naimbentong 8K. Ito na yung masasabi kong pinaka-peak of resolution sa TV screen na out in the market. Although hindi pa siya ganun ka-available, I don't know kung meron na dito sa Philippine market yung kagaya ng mga 8K na television. Pero sa ibang bansa meron na eh. Madalas ang mga binebenta pa lang dito sa Pilipinas is 4K. Okay, so at least you have an idea now. So diretso na tayo ngayon dito sa ating LG Smart TV. Okay, itong TV na to is only 2K or yung tinatawag nga nila na high definition. May nakikita kami mga naka-display dun sa mall pero medyo hindi naabot ng aming budget. This kind of TV is only 18,000 pesos. Actually, nagkaroon pa kami ng discount. So, naging 16,000 na lang to nung nabili namin. Pero dun sa 4K TV talaga, maganda yung kanyang resolution eh. Napaka-detalyado niya. Pero ang kanyang amount is 22,000. So naisip-isip naman namin, eh hindi naman namin siguro kailangan ng mga ganun. Ang importante lang, makapanood kami in a wider screen. Yun nga, 2K resolution lang siya. Pero masasabi kong okay na rin. Ngayon, nung in-unbox ko tong TV na to, syempre mga packages na nakapaloob sa kanya is ang remote control, obviously. Ang kanyang power cable. Then meron din yung kanyang warranty card at of course yung manual. At meron ding stand. And of course, yung mga ganitong klase ng TV is energy efficient na. So 8.1 yung kanyang rating. Kung makikita nyo ron, I don't know kung nakita. But yun, so matipid na rin to sa kuryente as compared yung mga dating TV, lalo na yung sinauna, yung cathode ray tube. Nako, napakatindi ng konsumo ng kuryente nun as compared yung mga latter part na mga naimbento na TV. Kasi yung mga ganitong klase, mga smart TVs, ano na to, gumagamit na ng mga LEDs na kung saan mas tipid siya when it comes to power consumption. Nice! Ngayon, pagka nag-avail na kayo ng mga ganitong klase ng TV, mga ka-traveler, syempre, i-instruct naman sa inyo doon yung mga basic functions. Kagaya na ito, may remote control. Of course, turn on na natin. And by the way, Wi-Fi ready na to. At naka-install na rin dito yung Netflix, yung Amazon Prime, kung gusto niyo manood ng mga ganong klase ng platform. But syempre, kailangan meron din kayong subscription sa mga yon. So ito po siya mga ka-traveler. Sa likod ng TV, ito yung mga different kinds of port na pwede nating i-connect. Pwede pa siya sa mga RCA jacks. Ayan, kung halimbawa gusto nyo i-connect yung inyong mga speakers na RCA pa ang format niya. So pwede nyo i-plug dyan. Ayan. And then meron pa siyang 3.5mm jack. So halimbawa gusto nyong mag-salpak ng mga plugs. Yung mga maliliit na 3.5 jacks, pwede pa dyan. And then, meron siyang LAN cable. Kung gusto nyo na may connect sa internet through LAN wires, ayan, pwede. And then, meron siyang optical cable, ayan. And then, meron siya ditong input for your channel antenna or cable antenna. And of course, mga ka-traveler, sa gilid niya, meron siyang dalawang HDMI, ayan. And then, meron din siyang USB port kung gusto nyo namang manood ng mga movies na nakasave sa inyong flash disk. So, pwede dyan. Ayan, okay. Ayan, kung halimbawa naman gusto nyo makita yung mga series of applications na meron dito sa TV na to, so simply press home. Yan, yung home symbol na yan. Yan. O yan, makikita nyo na yung mga different kinds of platforms na pwede sa TV ninyo. Ayan, may Netflix,
Merong Yap TV. I don't know what is Yap TV. Eros Now, Prime TV. Ayan, meron din. Meron namang Google Play, Movies and TV. Meron din, of course, Spotify. And then yan, internet, obviously. And then meron pa kung gusto nyo mag-view ng mga photos, music, ayan, iba't ibang klase. So kung mapapansin natin dito mga ka-travelers, so wala pa siya naka-install na YouTube. Now, according to sa napagbilhan namin, hindi naman siya pre-installed, pero pwede rin naman namin siyang install once na magkaroon na ng internet connection. At kung gusto niyo i-connect ang inyong TV sa Wi-Fi, of course, dito sa homepage ng inyong TV screen, so punta kayo dun sa network settings. To do that, syempre, dito sa inyong remote control, press the arrow key para mapunta dun sa network settings. Ayan. So, click nyo naman tong bilog sa gitna ng arrow. Ayan. Ayan. Yan siya. And then, afterwards, yan. Ito na yung connection page. Ayan. Click nyo lang tong right arrow. And then, downwards, punta tayo sa Wi-Fi connection. Okay? Press this circle to enter. Ayan. So, hagilapin na niya yung available Wi-Fi sa area. Okay? So, yan yung aming Wi-Fi. And then, press the circle button again. And then, yan. So, hinahanapan na siya ng password. Alright? So, enter natin ang ating password. A few moments later. So, after entering the password, so, scroll down natin to connect. Yan. And then, press the circle sa inyong remote. And then, ayan na siya. Connecting na. And let's see the status. Alright, so may check na siya. So, ibig sabihin, connected na siya. So, we can now watch some streaming platform like Netflix or maybe YouTube. So, check natin. So, balik tayo sa homepage. Yan, dito lagi. Pag hindi nyo alam kung saan pupunta, basta lagi kayong pumunta sa homepage dito sa remote control. Yan. Alright, so balik na ulit tayo dito sa homepage. Now, according dun sa seller or dun sa salesman na nag-introduce sa amin nito is install na lang daw namin yung YouTube. So, punta tayo dito sa home dashboard or maybe this one, LG Content Store. Yan, dyan. Then, press the circle. Then, agree. Click. Yan. Let's see now. So, hintayin lang natin. Some apps are available for update. Many tic-tacs later. Okay, so yun po no, mga ka-traveler. So, ni-refresh ko lang yung page. Ayan, naka-install na yung YouTube. So, let's see. Let's watch some videos sa YouTube. So, latest version of the software is available for your TV. Do you want to update now? Please use LG TV remote control. So, let's click yes. Okay, software is in progress. Please don't turn off your TV or disconnect network. You can check the update status in settings. So, close na natin yan. So, okay na. Nag-update na siya. Yan, may YouTube na. So, check natin. Okay, yan, may lumabas na message. Sabi niya, YouTube selected app would like to use turn on via Wi-Fi. So, this may affect energy consumption. You can disable turn on via Wi-Fi from settings, connections, mobile TV on. So, click OK. Ayan, updating YouTube. Ayan, nag-update pa si YouTube. Okay. So, ayan, hintayin na lang natin. So, medyo matagal-tagal talaga mga ka-travelers, lalo kapag bago lang yung inyong appliance, lalo tong smart TV, yung mga technology ngayon talagang ito lang ang masasabi kong challenge as compared sa mga sinaunang TV na hindi pa masyado ginagamitan ng mga ganitong klase ng technology. Kumbaga, on and off lang, pwede ka na makapanood ng kung anong gusto mong palabas. But since this is already a digital smart TV, ayan, medyo marami ka pang kailangang i-update or puntahan or pindutin para ma-set up mo na maayos. Ayan. Application has been successfully updated. Ayan na. So, tingnan na natin si YouTube. Ayan, YouTube. Alright. Alright. Ganda ng tunog So, get started. Check natin yung homepage ni YouTube. Ayan, mga NBA game highlights. O kaya naman, so
So kung pwede nating i-check, Road Crew Travels. Tingnan natin. Ayan. So enter natin. Ayan. So tingnan natin to. Legit ba ang iyong ORCR? So panoorin natin to para malaman natin yung audio niya. So, kumusta po mga ka-travelers? This is Ayan. Road Crew Travels. And in today's video, so time out muna tayo sa mga features ni Abby. This time, meron na akong i-share sa inyo na mahalagang mahalaga, lalo na sa ating mga ka-travelers at mga drivers. Ayan, kung mapapansin natin mga ka-travelers, ayan, ganyan yung 2K resolution ng TV na to. Alright? And then, ito, kung mapapakinggan natin, lumalabas yung kanyang audio coming from the speaker na nasa TV mismo. Ayan. So, it's up to you kung okay ba yung kanyang audio. Hindi ko pa nilalaksan yan. Basta kung ano yung na-play ko, yun na agad yung maririnig mo. At ito na rin yung video na makikita natin. Alright? So, play natin ulit. So, play. Now back to your regularly scheduled program. Ayan. Siguro naman familiar na kayo sa term na ORCR. Ayan. Ito po siya mga ka-travelers. Ito yung mga sample ng ORCR. So meron dito yung luma at meron din yung bago. So di-discuss natin ngayon yung mga legitimate na dokumento nito para naman hindi tayo magoyo, lalong-lalo na kung gusto natin bumili ng sasakyan. Most especially kapag ang mga sasakyan na gusto nating bilhin is mga second hand na. Yung mga tipong nagpasaling-saling na from one owner to another. Kasi lalong-lalo na sa panahon ngayon, hindi natin sigurado kung hindi tayo magiging metikuloso. O di ba? Kasi kung halimbawa, masyado tayo excited sa pagbili ng sasakyan, hindi natin alam, naloloko na pala tayo. Mas maigi na yung kahit paano, magkaroon tayo ng basic information kung paano natin malalaman sa dokumento pa lang kung legit or fake ito. Okay? So, una-una sa lahat, ano ba yung tinatawag na ORCR? So, OR means official receipt. Ito yung... Okay, yan. So, mapapansin natin, okay naman. No buffering. Since nakakonect na siya sa Wi-Fi, okay naman na yung Wi-Fi connection ngayon. So, yan. That's how it is. What you see is what you get. So, 2K resolution lang siya, mga ka-travelers. So, if you're interested, yan, available pa out in the market yung mga ganitong klase ng LG Smart TV. Meanwhile, Ayan. So, try natin manood ng kahit clips lang ng mga video sa Netflix. Search tayo. Ito, check natin to. Okay, copy that, Pascal. Ayan. Keep me posted when you're done, and I'll send up Remy. Let's head up. Ayan. Okay, Frank! Ayan. I'm good. I'm okay. Ayan, kung mapapansin natin, ganun kalinaw ang pag-view sa Netflix. So, okay na rin. 2K is okay. Good job! And that's for today's video. So, I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe, Road Crew Travels. At i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So, till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.